Barbie case mo. Barbie, thank you ha. Thank you. Pero, alam mo ba, hindi talaga naging madali sa akin yung pagpapanalo ng kaso. Pero, alam mo naman, magaling ako, syempre, di ba? Kaya ko yun. Alam mo nga yung teka. Tignan mo, nag-message sa akin yung presidente. Si Biden, para na nga lang mapanangalan. Such a prestige. Dumami din yung followers ko sa SNS. Tignan mo din. Lumo ko ha. Alam mo talaga naman napakahusay ng ginawa mo. Sa nature ng work natin, para tayong mga sundalo na nakikitigma sa isang napakatinding gera. Yan, nadaan ng ating sandata ay ang ating katapangan at karunungan na ipaglaban ng tama. Sa bahagi naman nila, tuwing sila ay lumalabas sa gera, nakikita natin ang kanilang tumuhin ay ang magtamo ng kapayapaan na hindi nila nais na maghangad ng kaluwalhatian mula sa mga tao. Dahil dyan, naalala ko yung isang tauhan. Familiar ka ba kay Barack? Of course! Barack? Barack Obama! The President of America! Nakatawa naman pero ang Barack na tinutukoy ko ay isang Bible character. So, si Barack ay naasasan ng Diyos na Jehovah na mamuno sa Israel noong panahon na sila ay sinako ni Haring Habib na taga-Kanaan at ni Sisera na siya puno ng kanyang grupo. So, noong panahon na yun, naging napakamapangil at malupit yung kanilang pamumuno. Kaya naman, nang lumaing yung mga Israelita, si Barack ang kanilang naging pinuno kasama ng propetisa na si Deborah. So, pero parang hindi makapaghambog itong si Barack, pinaalala ni Deborah na digmaan na nilang susumuin ay papatubayan ng Diyos na Jehovah. Tama-tama pala, nalaking Bible ko. So, nais kong ipabasa sa iyo, ipinabanggit sa Hukong 4, 6, at 9. At nagsugo siya at tinawag si Balaam na anak ni Abinoam mula sa Kedes Neftali at sinabi niya sa kanya, hindi ba natunan si Jehovah na Diyos ng Israel? Lumawag ka at mangalat ka sa bundok Tabor at magsama ka ng 10,000 lalaki mula sa mga anak ni Neftali at mula sa mga anak ni Zebulon. Dito ay sinabi niya, walang pagsalang sasama ako sa iyo, magkagayunman, ang kagandahan ay hindi magiging iyo sa daan na iyong paroroonan, sapagkat sa kamay ng isang babae, ipagdibili ni Jehovah si Sisera, at si Deborah ay tumitig at sumama kay Barack sa Kedes. So, sa bundok Tabor na, doon tinipon ni Barack yung 10,000 lalaki na nagmula sa Neftali at Zebulon. Doon ilusong nila yung hukbo ni Sisera na sadyang nasasandatahan. Pero, nilito ng Diyos na Jehovah yung hukbo ni Sisera, ano pang nagpasapit ng bahak sa libis ng Gison. Doon namatay yung napakaraming kawal, pero itong si Sisera ay nakatakas. Pero nang maglaon ang kanyang buhay, ay napunta sa kamay ng isang napakabiting na babae na nangalang Jael. So sa pamamagitan ng pagbaon ng malaking bako sa kanyang ulo, doon na namatay si Sisera. Kaya di maglaon na lipunin nila si Habib at nagkaroon ng kapayapaan ang mga Israelita. Sa mga story ni Barack naman, no? Tsaka yung ubo niya, grabe. Kahit ako lang silang webo, nanalo sila. Grabe, iba talaga yung pananampalataya sa Diyos. So, nakakatuwa naman na na-appreciate ko yung pag-ibingan ni Barack. So, bilang panghuling teksto sana na nais kong basahin sa iyo, yung binabanggit sa Hebreo 11:33 at 34. So, binabanggit na sa pamamagitan ng pananampalataya ay lumubig ng mga kaharian sa labanan, nagpangyari ng katwiran, nagtamo ng mga pangako, nag-ikom ng mga bibig ng mga leyon, nagpatigil ng pwersa ng apoy, tumakas sa talim ng tabak mula sa mahinang kalagayan, ay napalakas, naging magiting sa digmaan, tumaing sa mga hukbo ng mga banyaya. So dito binabanggit na isa si Barack sa mga tao na nagpakita ng katapatan, kagitingan, ano ba't hindi ninais na magtamo ng kaluwalhatian sa mga tao. Gaya nga ng sa diwa ng Kabanata 5 ng Hukom, kung saan doon tinatampok ang awit ng papuri ni Deborah at ni Barack, pinapurihan nila ang Diyos na Jehovah sa tagumpay ng kanilang nakamtan. Nakakatig naman ang puso yung journey. Pero alam mo ba, ang sad. Grabe. Kasi parang
Diyos ko ibinibigay ko lang kaluwalhatian. Di ba? Ang Diyos, Diyos ng katarungan. Dapat sa Kanya ko lang ibinibigay yung kaluwalhatian tsaka yung pagpapangapuli. Sama ko pala, mangyaman mo ba? So naman. Ay, wag mo pala, ipalo mo ko ha. Next time sa ulit tayo. Okay.